What is up mga sir? Ito na si flash natin. Sa last video natin, marami nag-request no, sa about doon sa leak ng coolant, kung paano, ano ba yung basic troubleshooting. Gusto nila makita kung saan na part yung nagli-leak, kasi meron ding tropa natin na naka-flash na ganun din yung issue. Ngayon, tangina, babaklasin ko na naman yung leg shield. Ang hirap pa naman baklasin ito, tapos ikabit. Tapos ko na baklasin yung leg shield. Dito lang na part ko binaklas, kasi dito lang naman yung nagli-leak, yung may leak no, kumbaga dito lang na part. Sa akin po, yung leak is dito po sa may sa thermostat. Dito po yung may leak. Yan, pag pinapaanda, dito po tumutulo yung coolant. Yan, dito. May thermostat dito sa loob. Hindi ko alam kung saan nagli-leak yung iba, pero gagawan ko ng video kung paano ko inayos. Kasi baliktad yung pagkakalagay ng gasket sa thermostat. Kaya kahit na anong higpit, tutulo pa rin, nagli-leak no. Kung di naman dito tumutulo, so try nyo lang higpitan to mga bolts ng radiator hose to. Yan, higpitan nyo kasi maluwag yan. Babaklasin ko to para makita nyo yung thermostat, yung tamang placement ng rubber seal nya. Baka baliktad. I-drain ko na rin yung coolant para may idea ko kung paano i-drain yung coolant in case na gusto nyo magpalit ng coolant. Unang-una yung gagawin mga sir is huwag nyo muna tong tanggalin yung dalawang bolt dito sa huwag na muna yan. Dito muna tayo sa drain plug ng water pump. Tanggalin nyo muna to para ma-drain yung coolant. Hindi po tutulo yan kapag hindi binuksan itong radiator cap. Ito. So pag binuksan natin yan, kailangan, hirap mag video kapag yan. Yan, buksan lang natin itong radiator cap mga sir. Yan, tumulo na siya oh. Drinin ko na lang to kasi papalitan ko rin naman to. Yan. Ay shit, sayang. Yan. Pagkatapos yung na-drain yung coolant, ibalik nyo lang yung bolt. Baka mali, inimutan nyo. Tapos dito na tayo. Yan, luwagan nyo lang dalawang bolt. Huwag kayong matakot magbaklas nito sir. Basta yung importante mga sir is hindi mainit yung makina, hindi yung malamig na, kasi may chance na maputol yung bolt or mag loose thread yung thread. Ito na po yung thermostat mga sir. Yan. Magkasukat po sila ng Honda GTR 150. So ito pong rubber seal, ito po yung sinasabi ko na baliktad na pagkakabit no. Baliktad. So nakaganito po yan. Ganyan. Kaya kahit anong higpit ng bolt, tumutulo yung coolant kasi baliktad. Iwan ko kung sinong naglagay nito, yung mechanic ng Rusi or sa pagbili nila ng thermostat na to is nakakabit na, sinalpak na lang agad nila.
So ito po, nakaganyan yan po. Ayan. Kaganito. So baliktad po ito mga sir. Diyan. Kaganyan. Ganyan. Na anong higpit ko dito sa dalawang bolt, tumutulo pa rin siya. So baliktad po ito. Yung ganitong kuhan, baliktad. Ganito lang po dapat. Yan. Ganyan po dapat mga sir. Tandaan lang po sa baklas nitong rubber sir, baka masira. So ang mahal pa naman ang thermostat ng Honda, no? Almost 2K, 2,000 pesos ito thermostat. So importante po ito sa makinan. Hindi po natin pwedeng tanggalin to. Yan lang po mga sir, no? Tapos check nyo lang dito, linisan nyo yan dito, higpitan nyo na rin yung bolt dito sa may radiator hose. So pagkatapos nyan, try nyo ulit, sirado nyo, lagyan nyo ng coolant, pandarin nyo, check nyo kung may tumutulo pa. So sure naman kapag ito lang na fix nyo na to, wala na, hindi natutulo yan. Sana nakatulong tong video na to sa may coolant issue ni flash. Ito mga sir, pagkatapos yung ma-fill yung radiator ng coolant, may balik yung coolant, ganyan, pandarin nyo muna, pandarin nyo. Pag ganyan mga sir, refill lang po ulit kayo. Hanggang sa mapuno. Tapos check nyo kung walang leak dito. Yan, wala oh. Yan, all goods dito, wala. Yan, ganun lang mga sir, no? Basic na basic lang, basic troubleshooting lang. Tapos balik nyo na yung cap. Kaya pala mga sir, no, dapat hindi po puno yung reservoir natin, no? Dapat may po yan, dapat dito lang po yan banda sa may full na nakaguhit. Hindi po pwedeng punuin nyo hanggang dito. Yan, hindi po pwede yan, bawal po yan. Nandito lang po yan dapat sa may guhit na full. Ayan, walang leak.